Ang pagpapatuloy. Sa isang sirang riles ng tren na ito, ay makikita ang napakadilim at napakalaking butas na hindi pa matukoy kung ano ang sanhi. Ay may nagsasabi na kung okay lang ba daw talaga na umalis sila nang sila lamang. Sa naaalala ng dalawang ito, tinatanong ng isa sa kanila sa isa pang tauhan na kung si Hilyong lamang ang kanyang isasama. Sinagot naman ito ng pinakilalang si Kindukja na oo, dahil ang kakayahan ni Hilyong ay makakatulong sa akin para matukoy ang kinaroroonan ng mga halimaw. May sasabihin pa nga sana dito itong si Huewon ngunit hindi na ito natuloy dahil sa agad na pagsisalita ni Dukja. Sinabi ni Dukja kay Yeonsong na pakiusap daw na tingnan-tingnan nito si Huewon dahil hindi masyadong maganda ang ginagawa nito. At sa tingin daw niya ay pagod na ito, sa isip ni Yeonsong. Dahil lubos ang tiwala nito kay Dukja ay napapaisip ito kung ano ang problema habang si Huewon ay nagtataka dahil alam niya sa sarili niya na okay lamang siya. Nang marinig yun ni Yeonsong ay tiningnan nito si Huewon at nakita nito sa bandang leeg ang isang marka na hindi pa magaling na katawan nito, dulot ng lubhang paglanghap nito ng nakakalasong hamog. Mahahalata mo nga din ito dahil sa patuloy na pagtulo ng pawis nito na masasabi nating hirap ito sa kanyang kalagayan. Dito naman ay makikita natin nakaalis na si Dukja at ang isinama nitong si Hilyong. Sa harapan ng napakalaking butas na ito, sinasabi ni Yeonsong sa makulit na si Huewon na ang sabi daw ni Dukja ay gagawa ito ng signal kapag merong hindi magandang nangyari. Kaya mag-ante na lamang daw sila at bantayan ang mga di magandang mangyayari. Ang nag-aalala namang si Huewon ay sinabing okay nga lamang daw talaga siya. Sa panel namang ito ay makikita natin ang magkahawak na kamay sa gitna ng kadiliman. Ang lugar nga daw na iyon ay kung saan ang mga ground rat ay nananahan. At tinatawag ang lugar na iyon na Dark Fold dahil ang lahat nga daw na liwanag doon ay naalis at doon ay talaga naman nga daw na sobrang hirap matukoy kung nasaan ang taas at baba. Sinasabi ng may-ari ng kamay na napapalibutan ng makapangyarihang liwanag na sa lugar na iyon daw sila pumunta. Ang nag-alok pala ay si Hilyong sa kasamang si Dukja. Sumunod lang din naman si Dukja habang sinasabi sa isip na kung hindi nga daw dahil sa skill ng batang ito na tinatawag na interspecies communication, ay siguradong gagamit siya ng coins sa lugar na iyon. Habang patuloy sila sa pagtahak sa kanilang pupuntahan ay tinawag ni Hilyong si Dukja. Sumagot naman ito kaya tinuloy na ng bata ang kanyang sasabihin. Sinabi ni Hilyong kay Dukja na kung tama ba daw siya na sinadya niya na hayaan lamang na makuha si Sangao at misterhan ng halimaw. Sa ekspresyon ng mukha ni Dukja nang marinig iyon ay parang nabisto ito. Ngunit sinagot lamang niya si Hilyong kung ano ba daw ang ibig nitong sabihin. Sinabi ni Hilyong na noong kinukuha nga daw kasi ng halimaw si Mr. Han at Sangao ay wala siyang ginawa na parang gusto din niya iyon mangyari. Dagdag pa ni Hilyong na pinapanood daw niya ito at bakit daw ba niya iyon ginawa. Pinagpawisan naman sa narinig na tanong ng bata itong si Dukja habang sinasabi na nakakatakot daw itong bata. Dahil habang nangyayari nga daw ang kaguluhan na iyon ay pinapanood daw pala siya nito. Ang mga constellations naman daw ng absolute good alignment at secretive plotter ay nagagalit dahil hindi nagustuhan ang ginawa ng ating bida. Sa isip parent ni Dukja, sa tingin daw niya ay ang magsekreto kay Hilyong ay magdudulot sa kanya ng hindi maganda dahil sa talas daw ng pakiramdam nito. At dahil nakahinto ang bata sa pag-aantay nito ng sagot mula sa tanong niya, ay sinabi ni Dukja sa bata na yun daw ay dahil sa ugali ng mga ground rat. Mahilig daw ang mga ito na mag-imbak sa kanilang kuta ng mga nakukuha nila sa kanilang paghaanteng. Minsan pa nga daw ay may tinatago ang mga ito na rare items. Pero ang pumunta daw sa kanilang kuta ay lubhang napakahirap. Ang isang paraan nga lang daw para makapunta doon ay ang sundan ng butas na kanilang hinukay. Dagdag pa ni Dukja, alam daw niya na makukuha si Mr. Han pero hindi daw niya akalain na pati si Sangao ay mapapasama. Nagtanong naman ulit si Hilyong na ang ibig sabihin daw pala ni Dukja ay pakay niya ang items. Sumang-ayon naman doon si Dukja at nagtanong kung na-disappoint ba daw siya doon. Tumugon naman agad si Hilyong na sinabing hindi at ang sama daw nitong sinungaling. Kung hindi daw pala dahil sa item na pakay nito ay hindi siya nito ililigtas noon sa subway. Ngunit bago pa man makapagsalita si Dukja ay bahagyang hinigpitan ni Hilyong ang kapit nito sa kamay ni Dukja at agad na sinabi na nagtitiwala parent daw siya dito.
Kasunod noon ang paglabas ng notification na may mga constellations daw na naaantig sa dalwa at nagbigay ng 200 coins. Sa isip ni Duke Jia, hindi daw siya malinawan kung ano ang tingin sa kanya ni Hilyong. Kala daw niya ay mature na ito sa kabila ng edad niya pero sa tingin niya ay bata pa rin ito. Nasasabi niya lang daw ang mga iyon dahil naninibago ito sa katotohanan na ang kanilang kasalukuyang mundo ay punong-puno ng hindi mapagkakatiwalaang matatanda na pwede siyang gamitin. Sa patuloy nilang paglalakad sa gitna ng kadiliman, sinabi ni Hilyong na malapit na daw sila sa kanilang destinasyon. Sa patuloy pa nga na paglalakad nila ay ilang minuto pa ang lumipas ay tinawag ulit nito si Duke Jia. At sa natigilan na naman ng si Duke Jia ay tinanong ni Hilyong dito kung God ba daw ito o kaya naman daw ay isang protagonist. Sa narinig ng iyon mula sa bata ay nanlaki ang mga mata ni Duke Jia at bahagyang pinagpawisan sa tanong nito. Nasabi na lamang nito sa kanyang isip na doon nga daw ay napaniwala na ito na matalino itong si Hilyong at mas matalino pa nga ito sa kanyang inaasahan. Tanong pa nga ni Duke Jia sa kanyang sarili. Alam ba daw kaya ni Hilyong kung ano ang tinatanong niya? Di nagtagal ay sinagot na din ni Duke Jia ang tanong sa kanya ni Hilyong. Sinabi niya na hindi daw siya God o kaya ay isang protagonist. Ang totoo pa nga daw noon ay gustong-gusto niya ang maging isang protagonist. Pero may alam ba daw ito sa kasalukuyang mundo na kinakaharap nila? Ang tanong ni Hilyong. Sinagot naman nga agad iyon ni Duke Jia ng oo meron daw. Pagkatapos nga na sabihin iyon ni Duke Jia ay natigilan ang mga ito nang lumabas na naman ang parang harang na kulay pitch black kasama ang maliwanag na aura. Nang makita iyon ay naging alisto ang mga ito na makikita ngang ang batang si Hilyong ay tinanggal muna ang pagkakahawak sa kamay ni Duke Jia at dinalwa na ang hawak nito sa kanyang sandata. Habang pinapanood ang mga pagbabago sa kanilang harapan, seryosong tinanong ni Hilyong sa kanyang tagapagligtas na si Duke Jia. Na kung ganun daw pala ay kapag natapos nila ang lahat ng senaryo ay mabibigyan ba daw sila ng isang kahilingan. Para namang nagising si Duke Jia sa katanungang iyon ng bata sa paglaki ng mga mata nito dahil parang napaisip din ito tungkol doon. Sa storya daw kasi na katulad ng kasalukuyang ginagalawan nila ay kung hindi siya nagkakamali ay karaniwang merong reward sa pagtatapos nito. Pagkatanong ng ganon ni Hilyong ay naisip ni Duke Jia na yung mga tao daw na tinanggap ang kanilang buhay sa bagong mundo ay lubos na nagdurusa sa sarili nilang paraan. Ang iba pa nga daw ay sobrang nagagalit sa di malamang dahilan. Nagiging tagahanga at meron pa nga daw naniniwala sa hindi makatwirang hinaharap na pawang sila lamang ang nakakaalam. Habang patuloy sa paglalakad ang dalwa ng dahan-dahan ay sinagot ni Duke Jia ang tanong ni Hilyong na kanina pa nanginginig at kinakabahan na tama daw ito. Sa isip ni Duke Jia, swerte daw siya dahil nasa madilim silang lugar dahil hindi makikita ng batang si Hilyong ang ekspresyon nito sa mga oras na iyon. Sa lagay nga daw niya ay pwede siyang iduro-duro dahil yun daw ay nararapat lamang sa kanya. At ang bata daw na nasa kanyang harapan ay nagpasya na mamuhay sa bagong mundo na kanilang ginagalawan. Sa huling hakbang nga ng dalawang ito ay naalisto na naman sila dahil sa di maipaliwanag na liwanag na lumitaw sa kanilang harapan. Kasunod noon ang pag-anunsyo ng system na ang sub-scenario daw ay na-update. Kasabay ang pagtambad ng isang kulay lilang chest sa harapan ng dalawa nating bida. Sa magkabilaan nito ay merong asul na apoy na nagbibigay liwanag sa napakadilim na masasabi nating pugad ng subterranean ground rat. Ilang segundo pa ang lumipas ay nag-anunsyo na naman ang system na nakapasok na daw sila sa ground rat treasure trove. Sa laki nga ng treasure chest ay agad itong napansin ng nasa harapang si Hilyong kaya tinawag nito si Duke Jia dahil yun daw ay. Hindi na nga natuloy ang gustong sabihin ng bata dahil tinakpan ni Duke Jia ang bibig nito at agad na nagkubli sa isang tabi. Sinabi ni Duke Jia dito na sandali lang daw dahil hindi lamang ang treasure ang isang bagay ang nakatago doon. Sa sinabing iyon ni Duke Jia ay saka palamang napansin ni Hilyong ang napakaraming nanlilisik na mata na nagtatago lamang sa dilim. Lumapit ang ibang mga halimaw sa treasure chest para tingnan kung naruroon pa iyon at kung wala bang ibang nabubuhay na naruroon. Maingat namang pinagmamasdan iyon ni Hilyong at Duke Jia. Sa patuloy na pagmamasid ng dalawang ito ay may bigla silang narinig na nagsalita. Pasigaw na sinabi ng isa na kasalanan daw iyon ni Sangha. Nakilala naman ni Duke Jia ang boses ni Mr. Han. At pinakita na nga ang dalawang tao na nagtatalo. Patanong na sinabi ni Sangha kay Mr. Han kung ano ba daw ang sinasabi nito na kasalanan niya.
Ano ba daw ang ibig nitong sabihin? Pasiga namang sinagot iyon ni Mr. Han na kung hindi lang daw siya sumakay ng tren ay hindi daw siya mapapasama sa kalokohang nangyayari sa kanila. Nagtanong naman agad ulit si Sangga na kung ano naman daw ang kinalaman ng pagsakay niya sa tren sa mga nangyayari sa kanya sa kasalukuyan. Mahinahon namang sinagot iyon ni Mr. Han na sinabing dahil daw sa palagi nitong pagko-commute gamit ang kanyang bike. Nagulat naman si Sangga sa isinagot ni Mr. Han at tinanong ulit dito kung siya daw ba ang nagnakaw sa bike nito. Patampo namang sumagot si Mr. Han sa babae na di ba daw ay sinabi niya noon na ihahatid siya nito sa kanyang bahay. Matuto daw dapat siyang tanggapin ang kabaitan ng iba kahit isang beses lang. At dahil hindi maayos ang sagot ni Mr. Han kay Sangga ay galit na pasiga nitong inulit ang kanyang tanong na kung siya ba ang nagnakaw ng kanyang bike. Naririnig naman iyon ni Dukja na nasabi sa isip na kaya daw pala nagtataka siya noon kung bakit itong si Sangga ay sumakay ng tren at hindi sa kanyang Z-Class Banks. Nagpaabot naman ng mensahe ang Constellation na si Demonic Judge of Fire na hindi daw niya gusto itong si Yonggo Han. Pagkatapos noon ay pasiga na sumagot si Yonggo Han na oo siya daw ang nagnakaw ng bike nito. Ginawa daw niya iyon at ano naman daw kung ganon. Galit na galit naman sa narinig si Sangga at sinabing bakit daw siya nito sinisigawan. Kinuha daw nito ang bike niya at yun daw ay pagnanakaw. Tumugon din naman agad doon si Mr. Han na sinabing tama daw ito na ninakaw niya ang bike nito. Pero hindi daw sana mangyayari ang lahat ng kasalukuyang nangyayari sa kanila kung pumayag lang daw sana siya na ihatid siya nito pauwi ng kanyang bahay. Sa pag-uusap ng dalawang hindi pa nakaka-move on sa dati nilang mundo. Nagpahatid ng mensahe ang Constellation na si Prisoner of the Golden Headband na sawang-sawa na daw ito sa nakakahiyang pagtatalo. Napahawak na lamang nga doon sa ulo si Dukja na nasabi ding hindi pa nga din daw sana siya handa pero ang nangyayari daw ay wala ng magandang patutunguhan. Habang patuloy nga sa pagtatalo ang dalawa na natanong pa ni Sangga kay Yonggo Han kung ano ba daw ang sinabi nito. Habang binubunot nga ni Dukja ang dala niyang malaking tinek ay sinabi pa ni Yonggo Han. Mula daw doon sa sinabi niya ay marami pa daw siyang gustong sabihin sa topic na iyon. Habang pinakita naman dito ang distansya ni Sangga at ni Dukja ay sinabi pa ni Yonggo Han na makinig na daw ng maigi itong si Sangga sa kanya dahil hindi pa naman daw siya nanligaw dito. Hindi daw yung pag-aaya sa kanya na lumabas o ano paman. Gusto lamang daw niyang ipag-drive si Sangga hanggang sa bahay niya na may napakagandang intensyon mula sa kanyang puso. Grabe nga ang pag-aming ito ni Mr. Han ngunit habang sinasabi niya iyon ay heto naman at pumihit na ang ating bida na si Dukja para ihagis ng napakalakas ang sandata nitong malaking tinik. At kasabay ng napakalakas na pagbitaw ni Dukja ng sandata niyang iyon ay sinasabi ni Mr. Han kay Sangga na palagi na lamang daw niyang tinatanggihan ang mga alok niya dito. May sasabihin pa nga sana itong si Mr. Han ngunit dahil sa napakabilis nga ng paghagis na iyon ni Dukja. Ay nanlaki na lamang ang mga mata nito nang mapansin nito ang mistulang sibat na patungo malapit sa kanya. Hindi nga tumama kay Mr. Han ang mistulang sibat na iyon ngunit sa impact ng pagtama nito sa malapit sa ulo niya ay muntik namang lumayas ang espiritu nito sa sobrang takot. Napahiyaw nga ito habang si Sangga naman ay pinagmamasdan kung ano ang bagay na tumama malapit sa kanila. Sa ginawang iyon ni Dukja na nagpatakot ng malala kay Yonggo Han ay nagpahatid ng mensaheng pagkakontento ang Constellation na si Prisoner of the Golden Headband at nagbigay ng 100 coins. Habang nanginginig pa nga itong si Yonggo Han ay nanginginig nitong tinanong kay Sangga kung ano daw iyon. Si Sangga naman ay agad na tumingin sa pinagmulan ng mistulang sibat na tumama malapit sa kanila. Agad itong napangiti nang makita si Dukja na naghahanda sa sunod nitong galaw. Ang kasama naman nitong si Hilyong ay parang may nakikita sa harapan nitong sobrang nakakatakot. Mula sa nasa harapan nito ay parang inaasahan na ni Dukja ang susunod na mangyayari kaya napasabi ito sa kanyang isip na lalabas na daw ito. Dito naman ay pinakita ang hinagis ni Dukja na nagpalamat sa mistulang kristal na pader. Kumalat nga ang lamat nito na parang ang kristal na pader na ito ay maselan kaya mula sa nagpasimula ng lamat na hinagis ni Dukja ay may namuong ilaw na palakas ng palakas. Naalarma naman doon si Mr. Han kasunod ang pagbagzo ng napakalakas na aura na bumalot sa buong lungga. Nagsanhi yun ng di maipaliwanag na takot na nagsanhi ng pagkamatay ng mga maliliit na insektong naruroon sa paligid ng lugar.
Kasabay ng pagkamatay ng mga ipis ay makikita naman natin dito itong si Hilyong na parang hinampas ng 2x2 sa ulo nito. Sa patuloy nga ng paglabas ng nakakatakot na aura ay pati itong mga subterranean ground rat ay nanginginig na rin sa takot. Sa isip ni Dukja, kahit sabihin daw na nasa kalaliman sila ng Dark Fold, ang Black Ether daw ay umaapaw na umaabot sa punto na nagmumukha na itong itim na apoy sa nucleus ng Dark Root at patuloy na lumalabas kung saan merong Dark Root. Mula sa sign ng pagkabitik-bitik ng kristal na ito ay lumabas ang nakakatakot na nilalang na patuloy na naglalabas ng nakakatakot na aura. Ang itsura nito ay parang isang bangkay na nakahood habang lumulutang. Napakahaba ng mga payat nitong kamay at may napakaraming kulay lilang galami sa kanyang likuran. Sa tuluyang paglabas nito ay kasunod ang anunsyo ng system na ang Warden of the Dark nga daw ay nagpakita na. Na-update na nga din daw ang senaryo at ang sub-senaryo na may titulong Defeat the Warden ay nagsimula na. Grabe nga ang nararamdaman dito ni Hilyong kaya tinawag na nito si Dukja. Narinig naman iyon ni Dukja at sinabi na okay lang daw gawin na niya ang gusto niyang gawin. Kaya di na nagdalawang isip ang bata at nagsuka na ito. Sa isip ni Dukja, lahat daw ng insekto na nakakonekte kay Hilyong ay nawasak ang isip. Kaya sigurado daw na si Hilyong ay nakatanggap din ng sapat ding mental damage para manghina ito at magsuka. Ilang minuto pa ang lumipas. Tinanong ni Dukja si Hilyong kung ilang beses na niya lang ba daw magagamit ang skill nitong interspecies communication. Dahan-dahan namang lumingon ang nanghihinang si Hilyong habang sinasabing siguro daw ay isa na lamang o dalawa pa. Agad namang sinagot iyon ni Dukja na okay daw at magpahinga daw muna siya doon sa ngayon. Dito naman ay makikita nating dahan-dahan lumapit si Dukja sa hostage na si Yusanga at Yonggo Han. Sinabi ng dalawa na magmadali daw si Dukja habang nakatalikod pa itong Warden of the Dark. Nang makalapit si Dukja ay tahimik nitong pinutol ang naglalakihang ugat na nakapulupat dito. Nang nakawala na ang dalawa ay nagpagpag ito ng kanilang suot. Kasunod noon ang pagkalusaw ng kutsilyo na ginamit ni Dukja. Nasabi na lamang doon ni Dukja sa kanyang sarili na pinutol lamang daw niya ang stem pagkatapos ay naluso na ito. Ganun daw pala ang kapangyarihan ng Tier 7 demonic species. Nang tangka ng aalis na sana sina Sangha, Yonggo Han at Dukja ay naramdaman ito ng Warden of the Dark at agad naglabas ng itim na aura. Agad din namang nakita iyon ni na Dukja kaya sinabi nito sa kanyang mga niligtas na manatili lamang sila sa likod. Habang tensyon ang lahat sa paglingon ng Warden of the Dark. Naiisip ni Dukja na sa lahat daw na mga halimaw, yung mga demonic species nga lamang daw ang mga kakaiba. Ang mga treasures nga daw na nakukolekta ng mga ground rat ay nagsisilbing isang sakripisyo nila sa demonic species. Kahit na nga daw magkaparehas ang kanilang level, ang demonic species pa rin ang nakakaangat sa ibang mga halimaw. Sa tuluyang pagharap ng Warden of the Dark sa ating bida na si Dukja ay nag-anunsyo ang system na nagkaroon daw ito ng blessing mula sa Demon King. Sa pagkakitang iyon ni Dukja nang malapitan sa Warden ay napapasabi na lamang ito sa kanyang isip na hindi daw iyon maganda. At gusto niya daw iwasang labanan ang Warden sa kahit na anuman ang kapalit nito. Ilang segundo pa ang lumipas ay nagsalita ng ibang lengguwahe itong Warden of the Dark. Hindi naman naintindihan iyon ni Dukja at nang parang walang sumagot sa sinasabi ng Warden ay nagalit ito at nagpakawala ng tinatawag na aura of fear. Saglit namang naapektuhan doon si Dukja dahil sa agad ding pag-activate ng kanyang personal skill na the fourth wall. Nahamarang naman sa halos lahat ng epekto ng aura of fear na pinakawala ng Warden of the Dark. Habang humihiyaw sa harapan ni Dukja itong halimaw ay naiisip pa rin nito kung ano ba daw ang gustong sabihin ng Warden dahil hindi niya ito maintindihan. Galit na nga ang feeling boss na Warden of the Dark na ito dahil matagal na itong sumisigaw ngunit wala pa ring sumasagot dito. Umilo na nga din ang mga mata nito hudyat ng pagkagusto na nitong manakit. Si Dukja naman ay naghahanda na din sa mga posibleng mangyari habang pinagmamasdan pa rin ang Warden of the Dark. Pagkatapos noon ay doon na po nagtatapas ang ating episode. Abangan na lamang po natin ang mga susunod na kabanata dahil dito na natin malalaman kung uunlad pa ba si Dukja o dito na magtatapas ang ating series. Shoutout na din po sa mga malulupit na aking taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli.